Good day mga kabamoms bookplay. Today tuturo ko sa inyo kung paano yung gagawin nyo kapag hindi kayo makareceive ng OTP sa GCash and hindi kayo makagawa ng transactions or ayaw ma-open ng GCash nyo dahil wala nga kayo ma-receive ng OTP. So dito sa may browser, hanapin lang natin or itatype natin GCash Help Center and magbabasa tayo ng articles kung paano i-troubleshoot yung GCash. Dahil bago tayo makapagsubmit ng ticket, kailangan itry muna natin yung mga troubleshooting dahil usually, gumagana na agad or nakaka-receive na agad tayo ng OTP after natin i-troubleshoot yung ating GCash app. Pero kapag hindi gumana, don't worry dahil tapusin nyo hanggang dulo dahil ituturo ko naman sa inyo kung paano tayo makakapag-submit ng ticket, okay? Yung pinaka-keywords lang yung type natin. So, ang ilalagay ko dito, can't receive OTP dahil yun yung problem natin. So, para ma-search natin yung articles and makuha natin yung mga kailangan natin malaman, kung ano nga ba yung solution. Pero kapag kasi hindi gumana yung mga solution na ibibigay nila, magdadirect na tayo mamaya para mag-submit ng ticket. And alam ko na lahat kayo ay medyo excited na nga dahil iba na yung paraan ngayon ng pagsasubmit ng ticket. Unlike before na makikita na agad natin dito yung button ng chat with Gigi. Anyway, so ayan, tinatype ko na and isi-search lang natin to once na ma-type na natin dito sa may pinaka-search tool. Now, dito makikita natin iba't ibang articles na related dun sa tinype nating keywords. And dito sa unahan, makikita natin yung I did not receive my OTP for my GCash transaction or login. So, dito, meron din dito sa may baba, I can send or receive crypto in GCrypto. So, sa mga interesado nyan, meron na din tayong tutorial nyan. Ilalagay ko na lang yung link sa may description ng ating video. Anyway, so ayan, i-scroll nyo lang pataas and makikita nyo iba't ibang articles. Pwede nyo basahin dahil meron na din dyan solutions, okay? So, dahil today ang ating problem, doon tayo magpo-focus sa may can't receive OTP sa ating GCash. So, ang pipiliin natin dito ay itong nasa unahan, I did not receive my OTP for my GCash transaction, okay? So, para kung ano man yung transaction na gusto nyong buksan or gawin, or hindi rin kayo makapag-login, so ito yung solutions na kailangan nyong i-apply para may try nyo kung gagana ba talaga sa inyong GCash account. So una, yung troubleshooting tips dito, kailangan i-check nyo muna yung network nyo. Dahil kapag mahina yung ating internet, syempre hindi tayo makaka-receive ng OTP and may hirapan yung GCash app na mag-proceed sa ating transaction. And itoggle natin yung airplane mode natin. So, iti-turn on nyo lang yan. Makikita nyo naman yan sa settings ng inyong device. And ito pa yung ibang mga kailangan natin. Okay? And meron ditong note sa may baba. Para daw sa mga dito subscribers na meron GSave by CIMB, yung OTP nyo daw ay pinapadala sa may email. Okay? Hindi sa may SMS. So, i-check nyo yung inyong email kung ang ginagawa nyong transaction ay about sa may CIMB. Anyway, back to troubleshooting tayo. So, hindi pa tayo tapos. In general, kailangan nyo din i-force close the app. So, close nyo lang, tapos i-relaunch nyo lang ulit yung GCash app. Pero kapag hindi pa rin kumana yung inyong GCash app, pwede nyo i-restart yung mismong device nyo and make sure na updated yung ating GCash app. Pwede nyo i-check yan sa may Play Store or App Store. I-search nyo lang yung GCash. Then, makikita nyo doon yung update kapag kailangan nyong i-update yung mismong GCash app nyo. Pinakalas na may troubleshooting, kailangan yung tingnan yung SMS inbox nyo kung fully storage na ba yan. Kasi kapag sobrang dami na din natin messages, hindi na tayo magkakaroon pa ng space para sa mga bagong messages. Okay? So, once na-check nyo na lahat at ginawa nyo na lahat ang troubleshooting na binigay ni GCash pero hindi pa rin gumana, wala pa rin kayo ma-receive na OTP, dyan ko na sinasuggest yung pagsasubmit ng ticket. At para makapag-submit tayo ng ticket, kailangan natin pumunta dun sa pinakaunahan. So, wala na siya dito dahil nag-open tayo ng article. So, ang gagawin natin, i-close natin tong browser and i-search ulit natin. Okay, so huwag kayong mag-i-skip, don't worry dahil ito yung pinaka-step by step na natin para makapag-submit ng ticket. So, in-open ko lang ulit yung browser. Andito sa may Google, itatype ulit natin dito yung GCash Help Center. And ituturo ko na sa inyo yung button ng submit ticket. Pero yung kanina kasi kailangan muna talaga natin gawin yon dahil yung iba na open or nakaka-receive na sila ng OTP once na ma-troubleshoot na nila yung kanilang GCash app. So dito sa may GCash Help Center, makikita natin dito yung pinaka-website nila. And under nito, makikita natin dito yung
contact us. So, ito yung kailangan natin i-click, yung mismong contact us, okay? Huwag na natin pansinin yung iba, okay? So, i-tap na natin yung contact us. And dito, sa kanilang pinaka-front, huwag nyo munang kalimutan mag-like and subscribe for good luck, okay? So, bago tayo magsabit ng ticket, maliit na pabor lang ang mga kabamboms. Huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe. Thank you and stay blessed. Anyway, so dito, itatap natin yung article dito. No, not article. Itong chat with Gigi. So, itap lang natin itong chat with Gigi. And mariredirect na tayo dun sa pinaka-ticket form. So, hintayin lang natin mag-load. And huwag kayong mag-skip para alam niyo yung mga isasagot nyo dahil ito ay computerized. Hindi kayo agad-agad bibigyan ng form, okay? So, iisa-isahin nila tayong tatanungin dito. So, dito i-type na agad natin yung mismong problem natin sa ating account. So, ang ating problem, can't receive OTP. So, ito yung itatype natin. Then, itap na natin yung send button and hintayin lang natin yung magiging sagot ni Gigi. Alright, so dito, hihingin yung ating mobile number na nakaregister dun sa ating account na hindi makatanggap ng OTP. So, ilalagay nyo lang dito, pero ang tatanggalin nyo yung 0 sa unahan, okay? So, bali 10 digits lang ibibigay natin. Then, once may input natin, tap na natin yung send button, and hintayin lang ulit natin yung response ni Gigi. Now, yung ating email address naman yung kailangan natin i-provide. So, kailangan kabisado nyo yung email address na nakalink dun sa inyong account. So, once na may input nyo na, isend nyo na. And hintayin ulit natin kung ano ba yung hihingin ulit sa atin. So, kailangan talaga ma-provide natin yung mga details na hiningi sa atin and make sure na tama yung mga details na binibigay natin para maayos yung problem ng ating account. So, para daw ma-confirming yung ating details, kailangan natin piliin dito yung issue na na-experience natin. So, ano ba yung nakikita mo tuwing nagkakaroon ka ng problem sa GCash? So, dito meron mga sample. Yung may GCash says something went wrong. Yung iba naman, MPIN incorrect. Pero kapag wala dito sa nakita mo, okay lang yan. Ang piliin mo na lang dito yung I am seeing a different message. Kasi yung akin wala talaga ako makitang ibang message or dito sa mga pagpipilian dahil hindi lang talaga ako makareceive ng OTP. And alam ko ang dami din sa inyo na ganyan yung na-experience. Pero kung meron naman kayo nakikitang nag-pop out na message, yun yung piliin nyo, okay? Piliin nyo lang yung number. So, yung dahil nga yung sa akin wala akong nakikita or walang nagpa-pop out na message, number 6 yung pinili ko. Now, ano daw ba yung exact error message na nakikita natin? And dahil wala akong makita at kung wala din kayong makita, ang itap nyo lang dito, I just can't receive OTP. So, kayo mismo yung magfo-form ng message nyo, okay? Pwede nyong kopyahin na lang yung akin. And okay lang din naman kahit hindi naman grammatically correct, okay? So, are you using an iPhone or Android? So, kailangan mapili nyo ng tama kung ano ba yung ginagamit nyong device dito. Sundan nyo na lang din yung mga sinasagot ko kung sakaling wala naman kayo nare-receive na any error message, okay? So, sabi dito, kailangan daw, i-close daw muna natin yung mga ginagamit natin na apps. So, ang ibig lang sabihin ng iiwan lang natin yung ating GCash. Huwag muna tayo mag-multitasking para naman mabilis yung magiging daloy nung ating internet, okay? So, dito ang tinype ko, I'm done, still can't receive OTP. So, gayahin nyo na lang din tong tinatype ko, okay? Pero kapag gumana naman na sa inyo, naka-receive na kayo ng OTP, naging smooth na yung paggamit nyo ng GCash, ibig sabihin na solve na yung problem nyo, okay? So, dito naman, ang sabi dito, kailangan natin i-clear yung GCash app natin. Yung pinaka-cache lang, punta tayo sa may settings, then i-clear natin yung cache, okay? Once na mag-clear na daw natin, let me know so we can continue troubleshooting. So, ang tinype ko dito, done, dahil na-clear ko naman na yung cache. So, 0 na yan, and dapat gumana na, pero wala pa rin ako na-receive na OTP. So, try ulit natin mag-login daw ng ating GCash account. And i-check natin kung available na ba or meron na tayo na re-receive na OTP. So, kapag yung issue daw ay persist after this step,
ipaalam lang natin. So, ayan, tinype ko dito, the issue persists. Please provide your first name. So, dito hiningi na yung pangalan ko. So, ganyan din yung magiging procedure sa inyo. Kung medyo merong pagkakaiba, gawin nyo na lang kung ano yung hinihingi or kung ano yung sinasabi ni Gigi, okay? So, magtatagpo-tagpo pa rin naman yan and mabibigyan pa rin tayo ng resolution or para ma-solve yung ating problem. So, itatype din natin dito kung ano ba yung last name natin, kung ano bang model yung ating device. And para ma-check nyo yan, puntahan nyo lang yung settings ng inyong device or tinan nyo yung sa likod ng inyong device. Okay? Gcash app version, so makikita nyo yan sa mismong Gcash app nyo kung anong version ba yung ginagamit nyo. Pero dapat nasa pinaka-latest version kayo. Katulad ng sinabi ko, punta lang kayo sa may Play Store or App Store, then i-type nyo lang doon yung Gcash. Then kapag meron update button, ibig sabihin, hindi kayo naka-latest version, okay? So once na maibigay na natin yung version natin ng ating Gcash app, kailangan natin i-send dito yung error message na nakikita natin. And dahil wala nga ako nakikita message, ang gagawin ko na lang dito, ang isi-send ko is yung mismong OTP. Kung saan hindi ako makapag-input ng OTP dahil wala akong ma-receive. So, ganun na lang din yung gawin nyo, screenshot nyo yan, tapos i-send nyo sa kanila, okay? So, sa pagsisend, itap lang natin dito yung select file, and itatap na natin yung submit file once na matama na yung paglo-load or finish na. So, file successfully uploaded na tayo, and hintayin na lang natin yung sasabihin ni Gcash. Kailan daw ba tayo huling nag-attempt na mag-login sa ating Gcash account? So, dahil nga today, nilagay ko dito today, pero kailangan yung mismong format ng date. So, kailangan input natin yung mismong date. So, ayan, nilagay ko dito yung pinaka-date. So, kung kailan kayo huling nag-open ng inyong Gcash, ilagay nyo lang dito. Okay. So, dito, sabi dito, ito na yung mga pinrovide kong required information ko. And, ang nilagay na lang nilang reason dito, something went wrong error message. And kung hindi daw tama yung na-capture nilang details, pwede kong piliin dito yung incorrect. Pero, ang pinili ko na lang dito, yes, all the details are correct. Kasi alam nyo ba kung bakit? Magbo-back to zero lang ulit tayo. Pero, okay na yan dahil masusolusyon na naman na yan dahil iimbestigahan na nila yung ating case. And meron na din tayong concern ticket number. And pwede rin tayo mag-follow up sa kanila. Pero bago tayo mag-follow up, note lang ha, kailangan hintayin muna natin 72 hours. Mag-monitor tayo ng ating email dahil dun sila magbibigay ng respond regarding dito sa ating submission ng ticket. And hintay-hintay lang tayo, wag po tayo sabit ng ticket dahil mas lalong tatagal yung magiging problema natin. And usually naman, naaayos naman yung problem natin kapag OTP lang yung problem ng ating account. Dahil minsan nadidelay lang or merong problem sa may signal. Pero kung halimbawa mas malalim pala yung problem ng inyong account, halimbawa kayo ay on hold account or inactive Gcash account. So meron na din tayong tutorial niyan, yung link niya nilalagay ko sa may description. Minsan kasi wala naman silang naipapadalang message sa atin or wala naman nagpa-pop out dun sa ating Gcash app. So mas mainam na alamin nyo, baka meron pang ibang problem yung inyong Gcash account. Pero maganda na rin na nakapagsabit tayo ng ticket. Kasi syempre malalaman natin kung ano ba yung problem ng ating account if ever na hindi lang pala OTP yung ating problem, okay? So hanggang dito na lang ang video natin for today, and kung meron kayong mga katanungan or suggestion, iwan nyo lang yan sa ating comment section. Thank you for watching and stay blessed. By the way, pwede rin pala kayo mag-check out sa ating YouTube store. Makikita nyo yan sa ating screen and hanapin nyo lang, and meron tayong mga vouchers na pwedeng gamitin para makatipid. Bye!